napakahabang oras dahil nung huli po natin siyang nakasama ay 1 oras pa lamang po tayo. Ngayon po sabi ko, Pastor, 1 oras at kalahati na tayo. Praise the Lord. Makakasama po natin sa ating discussion ang founder at senior pastor po ng Sovereign Commission Reformed Church Incorporated na nakabase po sa Castellano San Leonardo ang kanila pong church. Isang malaking pagpapala po at karangalan na makasama po natin siya ngayong hapon. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. Welcome po sa Mabuting Usapan muli, Reverend Fernando Bustamante. Mapagpalang hapon po sa inyo, Pastor Fernan. Mapagpalang hapon din po, Ate Lapit po Benji. tayo ng konti, Pastor. Mapagpalang hapon po sa inyo, Ate Benji, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa napakagandang programa niyo pong ito. Maraming salamat po, Pastor Fernan. Si Pastor Fernan ay lagi pong laging nagbibigay ng panahon sa ating pong programa. At gusto ko na rin kayong pasalamatan ng personal, Pastor Fernan, sa suporta rin po niya sa pinakabagong programa po ng Panginoon dito po sa DWNE, ang Victorious Souls for Jesus. Talagang isang sabi lang, talagang nakasuporta po. Yes. Sila po ni na Pastora Feli Bustamante na gayong kanya pong kapatid at ang kanyang kabiyak na si Pastora Daisy Bustamante. Maraming salamat po sa inyong pamilya, Pastor. Po. Salamat po sa inyo. Amen. At salamat din po sa ating mga kapatid sa Body of Christ, sa lahat po ng inyong suporta sa gawain po at programa po ng Panginoon. Talagang ako po ay sobrang pasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil talagang siya yung umaalalay at sa tulong niyo po ay nabubuo ang mga plano ng ating Panginoon. Dahil hindi lang po para kay Ate Menchi, para po sa ating lahat na pagtutulungan para maipakilala po natin talaga si Jesus sa bawat sulok ng mundo at pagyabang natin ang lahat ng mga kabutihan po niya sa ating mga buhay. Knowing Jesus po ang ating topic, Pastor. Yes. Isang napakagandang topic na parang, Lord, samahan niyo po kami, na tulungan mo po kami na mapakilala ka talaga po namin sa mga tao. Yes. At nung marinig niyo yung topic natin, nung mabanggit ko po sa inyo, ano po ba naisip niyo, Pastor? Well, sa totoo lang po, yan po ang pinakamahalagang kailangan ng tao sa kanyang buhay. Amen. Umpisa na tayo, Opo. Pastor. Sige po. 4:17 po ang ating oras. Sige po. At sa mga sumusubaybay po ngayon, ini-encourage ko po kayo na kumuha din po kayo ng ballpen at papel. Para po yung mga pinag-uusapan po namin ay maisulat nyo din po at mabalik-balikan ba nila, Pastor? Yes, Para po pagka darating ang punto na kakailanganin din po nila, ay mababalikan nyo po at meron po kayong mga naisulat na sa amin pong tinalakay. Yes po. Praise God. Okay. Sige po, Pastor. Nung pong nalaman ko ang topic, napaisip po ako. Kasi maraming tao na patuloy na kumakalap at kumukuha ng runong ng kaalaman sa mahal na halaga. Mm-hmm. At yun ang inaalok ng mga institusyon ng mga pamantasan, di ba? Mga university, ng mga colleges para hindi lang sila kasi sa mga high school, sa pre-LM o elementary na kung saan ay nag-google ng maraming oras, nagbibigay ng maraming lakas, gumugugol ng maraming pera upang makakuha ng karunungan at katalinuhan. Mm-hmm. At ang mga bagay po na yon ay mahalaga. Subalit, meron pong dapat na maintindihan ang isang tao na napakahalaga, na hindi lang po basta temporal na karunungan, kundi ito po ay isang eternal. Amen. Na kung saan ay magiging pamantayan ng ating Panginoong Diyos para sa buhay na walang hanggan. Ang katotohanan po, sabi ng Biblia, makamit man natin ang lahat ng bagay, ng karunungan, ng kayamanan sa mundong ito, kung ang atin namang kaluluwa ay mapapahamak, tayo po ang pinakakawawa sa lahat. Amen. Nararapat po na ang tao ay nag-iisip na paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang reality po, ang buhay ng tao ay 70, 80, 90, 100. Pero when it comes to spiritual na aspeto sa buhay na walang hanggan, ang tanging karunungan
na nagpapakilala kung sino ang Diyos para sa buhay na walang hanggan natin, ay wala pong iba kundi ang banal na kasulatan. Amen. Amen. Kaya naisip ko po na ang isang tao na mayroong preparation o karunungan sa kanyang buhay ay naghahanda sa kabilang buhay, Amen. pagkayari ng buhay niya rito. Amen. Amen. So ngayon pong hapong ito ay naisip ko na bigyan natin ng paksa ang ating pag-aaral dito sa usapang mabuting usapan na surpassing value of knowing Christ. Sa Tagalog po ay higit pang pagpapahalaga sa pagkakilala kay Amen. Kristo. Amen. Yan ho ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang pagpapahalaga sa kaalaman kung sino talaga ang Panginoong Diyos. Amen. At ngayon pong hapong ito ay nais kong ibahagi sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ang isang passage sa Biblia, sa Scripture na siyang nagpapakilala at nagpapaalam kung paano nating lubusang makikilala pa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sige At yan po ay makikita natin sa libro po ng Pilipos, Kabanatang 3. At simulan po natin doon sa talatang 4. Ang sabi po rito, kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin, kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreyo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung sa pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseyo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusid ko ang iglesia. Kung sa pagiging matwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtam ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya at ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Amen. Napaka inspired ng passage na ito. Opo. Kung makikita natin dito, pinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang lubusang pagpapahalaga Amen. sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Noon tayo ho ay nakapag-usap patungkol sa buhay ni Apostol Pablo at tinalakay natin ang Acts chapter 9 kung paano siya tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ito pong chapter 3 na ito ay nagpapatingkad pa sa pananaw ni Apostol Pablo kung paano siya niligtas ng ating Panginoong Diyos at kung paano niya nakilala ang Diyos sa kanyang buhay at kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagiging masidhi na paglingkuran si Kristo sa kanyang buhay. Napakataas ang pagpapahalaga niya kay Jesus. Ano po? Opo. Praise God. Yes po, napakataas ng pagpapahalaga niya sa ating Panginoong Jesus. Kung ating titingnan, mayroong 2 bagay na gustong ipakita rito si Apostol Paul na dating Saulo, di ba? Na dating Opo. Saul. Kung saan ay makikita natin dito na ang isang tao upang magkaroon siya ng pagpapahalaga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, meron siyang dapat gawin. Una, ibaba niya ang kanyang tinatawag na human achievement. Okay. Human Opo, achievement. opo. Ibig sabihin po, ang tao ay may kanya-kanyang na-achieve na narating sa kanyang buhay at yon ay nakadikit sa kanyang pagkatao. At yun po ay napakaganda. Subalit sa spiritual na aspeto,
ang isang tao upang magkaroon siya ng kaligtasan, yung mga human achievement niya when it comes to spirituality, ay kailangan niyang ibaba yun. Amen. Kailangan niyang alisin sa kanyang sarili. Kahit ano pang titulo niya. Yes. Mataas na titulo. Opo. Oo, mataas na pinag-aralan. Mataas na Opo, pinag-aralan. opo. Kasi kapag ang isang tao ay hindi niya ibababa ang kanyang mga narating sa kanyang Yes. buhay sa usaping spiritual, magkakaroon siya ng tinatawag na self-righteousness sa kanyang Totoo. sarili. Di Totoo ba? po, totoo. Sasabihin niya na mas marunong ako Amen. sa taong nagsishare sa akin ng Word of God na yan. Nandun yung pride. Nandun yung pride. Amen. Yes. Kasi yun ang ayaw ng ating Panginoon. Nandun Yes, yun po yung ayaw ng ating Panginoon. Opo, opo. At ganyan po ang nangyari sa Apostol Pablo noong kauna-unahan na kung saan ay na-encounter niya ang ating Panginoong Jesucristo sa Gawa chapter 9. Amen. At makikita natin dito na bakit ganun na lamang ang pagsunod ni Saulo na later on ay naging Pablo sa ating Panginoong Diyos. Nakita natin kung ano ang mga achievement ni Paul Opo, opo. sa kanya. At yon ay kanyang dinitalye dito po sa passage na ito. At makikita po natin yon sa talatang 4. Ano po ba ang sabi diyan? Sabi niya, kung sa bagay, meron akong sapat na dahilan upang manghawak sa panlabas na tuntunin. Sabi niya, kung ang kaligtasan ay dahil sa performance, Sa achievement achievements. ng tao, abay, kaya ko ding gawin yun eh. Opo. Yun ang sabi ho niya. Sabi niya, maliwanag ang sabi niya kung sa bagay, meron akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Meron siyang pwede ipagyabang di Yes, po ba? exactly. Opo, opo. Meron siyang pwedeng ipagyabang. Panlabas na Panlabas tuntunin. nga lang. Opo. External na panlabas. Ang tinutukoy ni Paul dito ay yung kanyang status sa kanyang buhay, sa kanyang Yes, pagkatao. opo, opo. At dinitalye niya kung ano yung kanyang mga panlabas na ito na pwede niyang tingnan na kung hindi niya talaga ibababa ang kanyang sarili, napakahirap na yakapin mo si Kristo, sumunod kay Kristo, Amen. samantalang pinapakita ng iyong mga na-accomplish sa buhay mo, yung tinatawag na mga narating niya sa kanyang buhay, mahirap po yan. Pero dinetail niya rito. Ang sabi niya sa verse 4, kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tingnan niyo po yung verse 5. Opo. Pinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. So nakita natin yung tinatawag na mga ritual sa kanilang religion. Makikita natin yun. Mapaka-religious po ni Saul, ni Apostle Paul. Sabi niya dito, ako'y katutubong Hebreyo. Nakita natin, katutubong Hebreyo. At ang sabi niya, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Abay, itong mga pangalan po na ito ay, kumbaga sa mapakakilala sa panahon po nila. Yan yung estado ni Saul, ni Apostol Pablo, sa usaping panlipunan ng panahon nila. Pero makikita ho natin yung kasunod. Sabi ron, kung pagsunod sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y pariseyo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matid naman, ayon sa kautusan, walang mapipinta sa akin. Ano ito? Yung kanyang pagiging religyoso. Yes. So, kung inyo Sobra makikita, po, meron dalawang bagay na pwedeng ipagyabang si Paul Yung kanyang estado sa lipunan. Pangalawa, yung kanyang pagiging matwid sa pagiging reliyon nila. Religyoso talaga. Yes. Opo, opo. Kung ating titingnan, si Saulo ay isa po siyang kasama sa bumubuo ng Sanhedrin. At alam niyo ho, ang Sanhedrin ayon sa mga scholar noong panahon na si Pablo ay kabilang dito ay 7,000 lang sila sa bansang Israel at isa siya sa pinakamataas. Piling-pili po yun. Piling-pili. Opo. Kumbaga sa pag tiningnan natin, sabi ni Pablo, ito yung status ko. Kilala ako sa lipunan, sa pagiging religyoso, ito ko. Pero isang bagay ang makikita natin kay Paul. Lahat ng ito, tinuring niyang basura. Amen. Amen. Ibig sabihin maliwanag na sinabi po ni Paul sa verse 8. Ito ho yung pinakamaganda pinakasentro ng passage na ito, yung verse 7. Ano ang sabi niya? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay
bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Amen. Kung makikita natin, sabi niya, inari kong kalugihan. Itong mga bagay na ito na aking na-accomplish. Mga... Yes po. Ano pa yung parang pagka nag-apply ka ng trabaho, sa ano mo, yung resume mo, nandito, opo, ito yung opo. aking mga na-accomplish sa aking buhay. Kumbaga, perfect talaga no po. Yes, Halos, perfect po. Pero makikita natin na sabi ni Paul, kailangan niyang ibaba ang lahat ng ito. Kailangan niya itong iari na kailanman ay hindi magiging kasangkapan upang makamit niya ang salvation na nagmumula sa ating na Panginoon. walang kabuluhan lahat yon. Yes. Walang halaga. Walang halaga po. Opo. Okay? Usually, kapag tinignan po natin ito, Ang ganda, Pastor. Yes Opo, po. opo. totoo po, usually kapag tinignan po natin ito, si Jesus Christ ay nagsabi na sa libro po ng Mateo chapter 16 verse 25 to 26. At doon ay makikita natin. At naniniwala ako na itong nangyari kay Apostol Pablo na ito, na dating si Saulo, ay naganap sa kanya yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:25. At ang ganito po ang pagkasabi ni Jesus Christ, Matthew 16:25. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit ito. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Well, kung titingnan natin, maliwanag na sinasabi rito ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Kung gusto mo na makamit ang totoong buhay na walang hanggan, ang isang tao meron siyang ibabayad. At ang ibabayad niya, simple lang. Ibaba niya, ibaksak niya, alisin niya ang lahat ng nagiging dahilan ng pagmamataas niya sa ating Panginoong Hesukristo. So, Praise God. yun po'y sinabi Yun po'y sinabi ni Jesus Christ Kaya maliwanag si Paul na itong binanggit ni Jesus Christ na ito, naganap sa buhay ni Pablo. Yung lahat ng accomplishment niya sa kanyang estado sa lipunan, yung kanyang estado sa pangrelihiyon na kinikilala sa mga Hudyo, sa mga Hudaismo, nangyari ang sinabi ni Jesus Christ. Kailangan mong mabawala ang mga bagay na ito upang makamit mo ang isang totoong buhay. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. At si Jesus po ay meron pa rin po siyang binanggit sa Matthew chapter 13. Kung ating makikita, meron daw isang lalaki na nakahukay ng kayamanan. Tapos yung isa naman ay nakakita ng perlas. Ano ginawa niya? Binenta niya ang lahat ng meron siya upang mabili niya yung ginto na yon, at saka yung perlas na yon. Alam niyo, isang bagay ang makikita natin Kailangang merong pinakamasidi ang isang tao na pinapahalagahan sa kanyang buhay. Amen. At sa Matthew chapter 13, ang kayamanang binabanggit doon at ang perlas na binabanggit doon, that is Christ na siyang nagro-rule sa kanyang kaharian. Amen. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bagay para makuha lang niya yung pinaka-value na yon, mahalaga na yon. Yun yung ginto at yun yung tinatawag na perlas na makikita natin. So ibig sabihin po, nagre-require ang ating Panginoong Diyos upang lalo nating makilala ng lubusan si Kristo sa ating buhay, o upang makilala ng isang taong wala pang relasyon si Kristo sa kanyang buhay, meron siyang dapat gawin. Ibaba niya ang pagmamataas at ang self-righteousness niya. Amen. Dahil kahit nasa isang reliyon ka, ang isang tao po, Opo. kahit na gaano pa siya kabait, kahit gaano pa siya katingin sa sarili niya na mayroon siyang pagiging isang religyoso. Kahit mapagkawang gawa man siya. Yes, exactly. Opo, Kahit mapagkawang gawa siya, kung wala siyang totoong relasyon kay Kristo, na siyang nagbigay ng kaligtasan sa kanya upang maging bunga lang dapat yung kanyang ginagawa, hindi pa rin po siya magkakaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ho ang salvation na pinapakita ngayon dito ni Apostol Paul, maliwanag na hanggat ang isang tao ay hindi niya kinikilala sa kanyang sarili na makasalanan siya. And that is what the Bible teach us
banal na kasulatan na ang isang taong makasalanan ay makasalanan. Di po ba? Amen. Kahit na gumawa siya ng mabuti, kung nananatili pa rin siyang makasalanan at ipagmamalaki ng isang tao ang kanyang mga accomplishment at achievement sa kanyang buhay at yung performance na ginagawa niya, alam niyo ho, ay mananatili pa rin makasalanan ng isang tao yon. It is only by the grace of God. At yan ang sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2. At napakaganda na maintindihan natin na yun yung unang gustong ipakita rito ng salita ng Diyos. Kung gusto talaga nating lubusang makilala si Kristo sa buhay natin, lahat ng baggage na meron tayo na nagsasabing matuwid ka sa harapan ng Diyos pero wala ka pang totoong relasyon sa Diyos, kailangang ibaba ng taong yon. Ang sabi ho ni Paul dito ay ganito. Tingnan niyo po ang language na ginamit niya sa wikang Tagalog. Ang sabi niya rito ay ito. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng kalugihan? Aba, pag tinignan natin ito yung taong nag-invest ng kanyang lahat ng bagay na meron siya sa isang hanap buhay o isang negosyo. Pero sa halip na merong bumalik na return doon sa kanyang ininvest, ano yung nangyari sa kanya? Nabangkarote siya. Ang tingin ni Pablo, lahat ng ginawa ko na nagiging sukatan para maging matuwid ako sa harapan ng Diyos, ang sabi niya ngayon dito, hindi pala yon. Isang kalugihan. Ibig sabihin, nag-invest siya ng maraming bagay sa kanyang buhay, lalo na sa spiritual na aspeto. Nakita natin kung paano niya inusig ang mga mananampalataya in Acts chapter 9. Lahat na yun, in-invest ni Paul yun eh. Akala niya yun ang tama. Yes, no? akala niya. Sa pag-persecute niya sa mga taga-Suldikiso, righteous siya. Yes, no? opo. At kalugod-lugod siya Yes. sa Diyos. Tama. Opo. Doon niya in-invest. Sinabi niya. Lakas niya talaga, talino niya. Opo. Opo. Pati yung kanyang pagiging Sanhedrin. Opo. Kanyang influensya. Ginamit po niya. Ginamit niya. Opo. Humingi siya ng sulat sa mga Yes. sinagoga upang Opo. ipapatay niya ang lahat ng tao. Pero nung na-encounter niya ang Diyos, sabi niya, Opo. nako, ang lahat ng ito ay isang kalugihan lamang. Siguro po lumo po siya, no? Parang, ay, sa lahat ng ginawa ko to, wala palang kabuluhan. Yes. Lugi pala ako dito. Yes, exactly po. Parang sa tao lang din, Pastor, na Yes po. maraming panahon tayong ginugugol Yes, sa pagpapayaman Yes. o pag-aaral ng kung ano-ano, pero Opo. wala rin palang kabuluhan. Yes. Yan, Pag hindi natin binitawan dahil hindi tayo mag-exert na kilalanin si Kristo, Opo. wala rin pala, no? Pag Opo. hindi natin talaga kinilala si Jesus, bali wala. Mm. Na matatapos ang buhay natin sa mundong ito, nakuha nga natin na lahat, mapapahamak naman pala yung ating nag-iisang kaluluwa. Opo. Hallelujah. Kailangan ibaba natin lahat. Ibaba no? po. At itapon yung kailangan itapon. Yes. Para nang sa ganon ay yung puso natin talagang maituon natin sa Panginoong Hesukristo na pinaka-importante sa lahat, na kilalanin natin at tanggapin natin sa ating mga buhay. Opo. Dahil tayo mamamatay at mamamatay Yes, din. Di ko exactly. ba? Exactly po. Darating ang panahon, Darating yan po ay hindi natin kayang takasan, Pastor. No po? Kaya napakahalaga ng ating topic. Ang ganda Yes. ng point na inyo pong tinatalakay Yes, ngayon. opo. Hallelujah. Sige po, Pastor. Yes po, Ate Menchi. Paaganda po ng inyong mga nadagdag na sinabi sa ating pag-uusap. Glory to God. At dito makikita natin na napakaliwanag na ang pagkilala ni Saulo sa kanyang sarili na napaka-religyoso niya, Opo. later on nakita niya walang saysay ang lahat ng ito. Mhm. Ito'y isang kalugihan. Sa ibang translation niya, basura Opo. Basura ang lahat ng ito. Sa Alam niyo, akin po, walang kabuluhan. walang kabuluhan, Opo, ano? opo. kasi pag tinignan po natin ito, ang salvation at pananampalataya at ang pagiging matuwid ni Pablo, lagi niya sinusukat sa performance niya. Mhm. Yung tinatawag na human achievement, human accomplishment, doon niya lagi sinusukat. Pero sa Bible po, hindi po ganun eh. Ang sukatan po ng pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaligtasan ay walang iba po, kundi yung tinatawag na pangalawa, yung divine accomplishment. Ano ba yung ibig sabihin ng divine accomplishment? Merong Diyos na kumpletong gumawa at yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga kung ating titingnan po, Ate Menchi, yung
mga nauna, yung tinatawag na preceding chapter nitong book of Philippians, makikita natin sa chapter 2 na ang meron lamang nagbigay ng accomplishment sa buhay ng isang tao ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kanina, medyo nabanggit nyo yung natalakay dito sa Philippians chapter 2 verse 6. Opo. Di po ba hanggang verse Pababa po, opo. 11? Opo. Dito pinakikita yung tinatawag na dual nature ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging isang persona. Amen. Basahin ko po, Pastor, Yes, po. para po sa Sige kabakinabangan po, ng opo, ating opo. po mga taga-subaybay. Opo. Philippos chapter 2 verses 6 hanggang 11. Yes po. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Mhm. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga kananiwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya Yes. at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa verse 9 po, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Yes. So, napakaganda po, di ba? no? Opo. So, yan yung, Praise the Lord. yan yung pinapakita ni Paul dito na kung i-compare niya yung kanyang righteousness sa kanyang mga ginawa at dito sa Diyos na siyang pinapakita ang dalawang kanyang katangian na He is a perfect man at siya ay Diyos, pinapakita rito. And sa katunayan, yung binanggit dito, nagpakumbaba ang ating Amen. Panginoon Siya Jesus. mismo po, Yes, si Jesus po ay nagpahumbaba rin. Opo. exactly po. Nagpakumbaba po siya. Amen. Why? Para maisakatuparan niya yung plano na kailangan niyang mamatay sa cross upang Amen. patuloy na matubos ang mga taong makasalanan katulad ni Saulo na later on Pablo, katulad natin at Amen. katulad ng mga tao na masyadong humahawak sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mabubuting ginagawa, sa lahat ng kanilang ginagawa para maligtas sila At sa kayamanan. at sa kayamanan. At Pero kanilang karunungan na galing sa mundo. karunungan. Opo. galing sa mundo po. Pero pinapakita rito na ang tunay lang ho na magliligtas ay wala pong iba kundi si Kristo. Amen. At yan ang napakaganda na binanggit ni Pablo Opo. dito po sa verse 7. At ganito po ang pagkasabi. Ngunit dahil kay Kristo, napansin niyo po doon, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Verse 8. O inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Hesukristo na aking Panginoon. Amen. Now, ano ngayon yung sinasabi ni Paul, ni Saulo dati, na naging daan para magkaroon siya ng kaligtasan? Knowledge in Christ. Diba? Karunungan at pagkakilala patungkol kay Kristo. Amen. So, kung ating titingnan, ang salitang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo o yung knowing Christ sa kanyang buhay, ito ay galing sa salitang knowledge, di ba? Opo. Ang isang tao hanggat hindi po siya nagkakaroon ng tinatawag na divine knowledge, ay hindi ho niya ibababa ang kanyang sarili Amen. o bibitawan ang kanyang sariling Kung ano man, yung meron kung siya. anong meron Opo, siya opo. na nagiging dahilan bakit hindi siya nakakapagtiwala sa Diyos, Amen. bakit hindi niya naisusuko ang buhay niya sa Hindi pa Panginoon, nagpapasakop. hindi pa nagpapasakop, Opo, oo. dahil po wala siyang knowledge Amen. kung sino yung Diyos. Amen. Nag-i-start po ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan po ng karunungan na pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili Amen. sa mga tao sa pamamagitan po ng Scripture, ng Amen. Biblia. Amen. Kung inyo pong naalala, sinabi ho ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Ang sabi po ni Paul doon, mula sa pagkabata, di ba? Alam mo, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen. So paano magkakaroon ho ng knowledge o ng kaalaman o ng karunungan ang tao? Kailangan po niya ang Scripture, kailangan po niya ang Biblia. Amen. Kailangan po niya ang banal na kasulatan. So, ganun yung nangyari
nung literal na narinig ni Pablo in Acts chapter 9, ang boses ng ating Panginoong Diyos, immediately, sinurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Bakit po? Kasi aral si Pablo, si Saulo nung time na yon. Alam niya na may darating na Misaya, alam niya kung sino ang magliligtas sa taong makasalanan, pero dahil nga po sa kanyang nakagisnan na reliyon ng pagiging Hudyo, nag-aabide siya doon. Kaya alam niya na mayroong Diyos na dapat magligtas, kaya nga ho para sa kanya yung pagpatay at pagpe-persecute sa mga followers ni Jesus Christ ay ginawa niya dahil alam niya na mayroong Diyos eh. Pero naniniwala tayo na yung kanyang pag-aaral bilang Pariseo, aral siya sa Biblia. Aral niya kung sino ba yung darating, at alam natin nag-aral siya kay Gamaliel, di ba? Kahit hindi basta-basta hindi guro. basta-basta. Kahit po sa Acts chapter 5, pag pinag-aralan natin doon na kung saan maliwanag po na mapaka-best teacher ni Gamaliel at nakikita natin doon na sa kabila na siya ay pinakamatalino at scholar ng Hudyo, alam niya na may darating talagang Misaya at tagapagligtas. Si Pablo alam niya na mayroong Kristo, Misaya na darating. Amen. At ang isa sa pinakamaganda doon ay yung tinatawag na encounter niya sa ating Panginoong Jesucristo in Acts chapter 9. So dito ngayon, maliwanag, nasabi ni Pablo, yung pagkakilala sa Panginoon. Yan yung unang dapat na maisip ng tao, na kailangan niyang makilala ng lubusan ang Panginoong Diyos. Magkaroon siya ng knowledge, magkaroon siya ng pagkakilala at pagkaalam kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. At paano niya ngayon malalaman yon? So, kailangan po niya ng banal na kasulatan. Hanggat hindi nagbabasa ng Bible, hanggang hindi tinatanggap si Kristo, hindi niya talaga makikilala ng lubos-lubusan ng ating Panginoon. Opo. Kaya ang salitang knowing, ang salitang knowledge, ay dapat ay meron talagang lubusang pagkaunawa at pagkakilala ang isang tao kung sino ang Diyos. At alam niyo ho, hindi lang basta po isang intellectual assent ito o isang intellectual na pagtanggap sa sarili natin. But this is a personal knowledge kung sino yung Diyos sa buhay natin. At yun po ay laking tinuturo ng banal na kasulatan. Sino ba si Kristo? Sino ba yung Diyos? Sino ba yung magliligtas sa akin? Si Paul, ang sabi niya, si Kristo, lubusang makilala ko pa si Kristo. Usually, sa kabila ho na sinabi niya sa verse 8 na pinakamahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, pagdating ng verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. That is His goal. Yan po yung pinaka-goal niya sa kanyang buhay. Ang lubusang makilala si Kristo sa kanyang buhay. At ito ang dapat maging goal ng lahat din ng tao. Yes, Pastor, ano po? Exactly po. Praise God. Kaya kung titingnan natin, hindi lang basta tayo, kahit mananampalataya na tayo na naligtas na tayo, may kaalaman na tayo sa ating Panginoong Diyos, dapat maintindihan natin na patuloy pa rin tayo na nagdi-desire sa ating puso na ang ating hangarin ngayon ay lubusan pang makilala si Kristo. Well, pag pinag-usapan ang salitang lubusan, lalo pa, lubos po pa na dinidesire sa iyong puso. Sasaliksikin mo pa talaga. Yes, sasaliksikin mo pa. Opo, sino si Jesus Christ? Sino si Jesus sa buhay natin. Napasnan ko, Pastor, hindi naman po sa pero hindi pala sapat na aasa ka lang ba yung every Sunday service, tapos yung every prayer meeting o ibang activity. Kailangan sa sarili mo talagang ikaw din nag-aaral. Nagbabasa ka ng higit pa dun sa dapat mong pagbasahin. Ito yung sinabi sa inyo, basahin nyo to. Higit pa dapat. Yes, yun nga, magkaroon ka ng desire talaga, mas malalim pa na pagkakilala kay Jesucristo. Kasi pala, once na lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya, mas nagiging malapit yung intimate relationship dahil nakikita mo kung gaano siya kabuti. Yes, nakikita mo yung katangian ng Panginoong Jesus. At unti-unti, napapansin mo, na-adapt mo na rin yun. Di po ba? Nagiging Christ-like ka na rin dahil sa pagkakilala mo sa Kanya. At yung hinahayaan mo yung mga salita niya ay mabuhay sa iyong puso. Dumadami na po yung puti ko. Yes. Kasi gusto ko siyang mas makilala sa pag-aaral. Hallelujah. Yes. At exactly po. At ang katotohanan po, ang tinatawag na paunang kaalaman na meron tayo, nung tayo ay
naging mananampalataya dahil Opo. si Jesus ay naging tagapagligtas at Amen. Panginoon ng buhay natin, yun pa lang po ang starting point na Yes. dapat progressively Amen. mas lalo Totoo tayong po. lumalalim. Kahit may pandemic man, Pastor, Yes. tuloy pa rin At tayo. yun yung nangyari, di ba? No? Opo, Oo. kasi yung iba may mga Oo. nahihinto eh. Yes, aha. Nawawala ng gana na kilalanin pa si Kristo, pero napakalaking advantage sa buhay po natin ang lubusan nating kilalanin pa ang Panginoong Hesukristo kahit anong pagsubok, anong pandemic, anong karamdaman man ang mangyari sa ating mga buhay. Pag meron tayong pinanghawakang Kristo, kilala natin siya. Hindi tayo mabubuwal, Pastor. Amen, yes. Hindi tayo mawawala. Aha. Kumbaga sa ano, Ate Menchi, ang knowing Christ sa buhay natin, hindi lang basta tinapos natin na okay na ako bilang mananampalataya. Naligtas na ako. Ligtas na ako. Opo. Usually, kapag pinag-aralan natin, this is our diet sa buhay natin Amen, Di ba? amen. Kumbaga sa ano, kahit si Jesus, sinabi niya sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Amen. kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. And even Totoo po Apostle yan. Peter, in 1 Peter chapter 2, verse 2, maging uhaw kayo sa gatas na espiritual. Yes, Di ba? amen, amen. And even in the book of Hebrew, sinasabi doon ng author na dapat hindi lang tayo kumakain ng gulay, kundi kumakain din tayo ng karne. That is spiritual diet para sa ating maturity sa pananampalataya Amen. natin. Dapat hindi tayo forever na baby. Yes, hindi tayo. Mag-grow, Mag-grow. mag-mature tayo. Yes. Opo. Marami po na mananampalataya, ang isa ho sa problema talaga siguro na maaari nating na-observe ngayon Opo. ay ang kakulangan sa tinatawag na kauhawan at kagutuman sa salita ng Diyos. Kasi kapag ang isang totoong na-save ay mayroon po tinatawag na commitment and consistency sa kanyang pag-aaral at pagbabasa at sasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos ng tamang kaisipan, ang tao ho na yon, makikita mo yung buhay niya ay patuloy na nagmamature, Amen, hindi lang basta amen. nakakapamuhay sa mundong ito, kundi namumuhay siya ng may kabanalan sa Diyos, Amen. nakakapamuhay Praise the siya ng mayroong paglilingkod sa ating Panginoon, Lord. Amen. at saan man siya mapunta, siya man ay nag-aaral, siya man ay empleyado, gobyerno, pribado, nasaan man siya, makikita sa buhay niya yung salita ni Kristo na nasa Amen. kanya kasi yun yung dapat na makita. Amen. Kaya sabi ni John the Beloved sa 1 John chapter 2 verse 6, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Amen. Paano Amen. tayo makapamumuhay ng ganung bagay kung tayo ay lack of knowledge Amen. sa salita ng Kung Diyos? hindi natin siya talaga lubos ang kilala Yes, na exactly. nakasaad po sa Biblia, no? Yes kung sino po, ang opo. Panginoong Jesus. Kung sino ang ating Opo, Panginoong opo. Jesus. Amen. Praise So, God. yun po yung dapat nating makita. So, sabi ni Paul ay lubusang pagkakilala kay Kristo. Lubusang pagkakilala kay Kristo. Kaya napakahalaga po ng knowledge. Sinasabi po natin na hindi ito intellectual knowledge lang sa Yes, isipan natin, opo. but this is our personal and intimate na nagbubunga ng maayos na Amen. relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At yung salita po kasi ng Diyos, yun po yung pinagtitiwalaan natin sa ating Amen. buhay. Amen. Without Amen. the Word of God sa ating buhay, wala tayong pagtitiwalaan ng Amen. sarili natin. Totoo po. Totoo Kaya po. ang totoong pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, kapag pinag-usapan natin ang pananampalataya, meron siyang dalawang sangkap. Una, knowledge, at pangalawa, trust. Knowledge and trust. Hindi ka pwedeng mag-trust nang wala ang Amen. pagkakilala. Opo. Hindi ka rin pwedeng magtitiwala lang nang wala kang kaalaman o may kaalaman ka na wala kang Amen. tiwala. Kailangan Magkasama po. magkasama. Opo, opo. Just imagine kung naalala niyo po yung sabi ni James, sumasampalataya ka sa isang Diyos, di ba? Mhm. Mabuti yan. Pero ano yung kasunod? Yung diablo sumasampalataya, nanginginig pa. Nanginginig pa. Opo, Pero opo. ano yung ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin nito, yung diablo, alam natin na mga angel yan, di ba? Na alam nila, meron silang pagkakilala sa Diyos. Pero meron ba silang trust sa ating Panginoong Diyos pagtitiwala? Wala, kaya nga ho nagrebelde sila eh. Opo, opo. So sinasabi ngayon ng banal na kasulatan, kung meron tayong totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yung knowledge na meron tayo mula sa banal na kasulatan, Amen. ay sasabayan ito ng pagtitiwala at pag-a-apply natin sa buhay. Kaya patuloy na lumalago ang buhay ng isang mananampalataya. Amen. So yun po yung dapat Ang natin ganda, no? makita Tama. sa Knowledge and trust. trust. Hindi Opo. pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng magkahiwalay. Opo, opo. Parang sinasabi ni James yan, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay Patay. patay. Opo. So, kailangan magkasama po. So, ang goal ng pagkakilala natin
sa ating Panginoong Jesus, simple lang hindi lang basta tayo mayroong karunungan, kundi ito ay personal na karunungan dahil ito yung sinasabi ng Biblia, ito yung sinasabi ni Kristo, yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Pero at the end, kailangan na ilapat ito at ma-apply natin to sa ating buhay. Amen. Kasi kung puro knowledge lang tayo, sabi ko nga lagi, para tayong si Hello Kitty na ubod na ng laki ng ulo natin, pero spirit yung katawan natin, masyado na hong lumiliit. So, kailangan maintindihan natin itong mga at ganyan yung karanasan ni Pablo. Karanasan ni Pablo, the more na nakikilala niya ng lubusan ang Diyos sa kanyang buhay, nakita natin, handa siyang mamatay. Amen. Alang-alang kay Kristo. Dahil kilala niya yung Diyos na Yes, kanyang sinasamba. No? Kilala niya ang Panginoong yes. Jesus ng lubusan. Lubusan. Kaya yung tiwala niya, buong-buo din po Buong-buo. ang kanyang pananampalataya. Ganon din po tayo. Yes. Sana. Dapat po. Dapat po. Para po talagang tayo ay magbunga. Yes. Ano po, kailangan yung knowledge, kailangan yung trust o yung pananampalataya natin. Dahil kailangan yung Word of God na binabasa po natin, isinasabuhay natin at talagang pinaniniwalaan po natin. Ano po? Kasi kung nag-iipon lang tayo ng knowledge, nagme-memorize tayo ng verse, pero hindi naman natin ina-apply at pag sinabi dito na do not worry, nagwo-worry ka pa rin, sayang lang po. Wala ring kabuluhan. Yes. Ang sabi nga po, do not merely listen to the word. Do what it says. Yes. Di po ba? Para maging talagang makita sa buhay po natin. At para sa benefit po natin naman yan Lahat po na yan, Yes, yung knowledge at saka yung pagkakaroon natin ng pananampalataya ay napakagaan po ng buhay pag in-apply po natin ito. At kung meron ng mga pagsubok, alam mo naman hindi ka pababayaan ng ating pong Diyos. Yes po. Praise the Lord. Panghawakan lang natin yung mga pangako at mga salita niya. Amen. Apo. Hallelujah. That's God true, is not human that He should lie, not a Yes, human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So, ibig sabihin lang po noon, ang ating pong Diyos ay hindi sinungaling. Kaya lahat po ng kanyang ipinangako, lahat ng kanyang sinasabi or sinabi sa Bible, ito po ay kanyang ginagawa, tinutupad. Dahil siya po ay Diyos na tapat, makapangyarihan, mapagmahal, at hindi po siya sinungaling. Tulad ng tao, sabi nga po. Yes po. Kahit na ano man yung sitwasyon natin, basta manatili kang nagtitiwala, yung pananampalataya mo wag mawawala. At yung mga salita niya ay wag mawawala sa iyong puso. Yes po. Hallelujah. Yes. Siguradong tuloy-tuloy tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ano po? Amen. Opo. Walang hihinto, wala pong manghihina. Kasi kaya iniwan sa atin ng Panginoon ng kanyang mga salita. Di po ba? Kailangan lamang po nating panghawakan sa buhay na ito. At yung binabanggit ni Pastor, kailangan yung mga talino natin dito sa mundo, kung ano man yung meron tayo na ipinagmamalaki natin, tabi muna natin yan. Huwag nating isipin kasi unang-una hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Pangalawa, hindi tayo maliligtas ng knowledge lang natin sa mundo. Apo. Memorize mo natin lahat ng mga pinag-aralan natin. Napakatalino mo natin. Talinong galing sa mundo. Hindi ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Tanging si Jesus lang. Amen. Kaya sikapin natin, nakilalanin natin siya. Lahat ng mga nagiging hadlang, bakit ba ayaw mong kilalanin si Kristo? Bakit ba ayaw mong maniwala sa Kanya? Siyasatin nating mabuti ang ating puso at i-evaluate natin ang ating mga buhay. Ano ba ang nangyayari sa buhay natin na wala tayong kinikilalang Kristo? Tayo po ba ay masaya? Tayo po ba ay kontento? Tayo po ba ay nakakaranas ng kapayapaan? Kayo lang po ang makakasagot ng mga katanungang yan. Pero alam naman po natin, sinabi po ni Jesus, apart from me, you can do nothing. John 15:5. Yes, So kahit sabihin, may nagagawa ako, kaya ko to. Ang dami kong accomplishment. Pero ang tanong po, masaya po ba kayo? Kontento po ba kayo? At alam niyo po ba kung saan kayo patungo? After ng lahat ng itong mga pagkisikap ninyo, gaano man karaming pera, Pastor, no? Gaano man karaming kumpanya, gaano man karaming mga kaalaman, na hindi patungkol sa Diyos, wala walang kabuluhan. Kaya, di baling hanggang Sunday, may Bible study. Si Pastor, grabe. Talagang yung mga oras, sabi ko nga, pag nakikita ko kayo, feeling ko ang tamad ko. Ang dami ko pa rin pong gustong gawin para po sa Panginoon. And salamat sa mga pagkakataong ibinibigay po niya. At nakikita ko ang body of Christ talaga. Street preaching, kahit saan, kayo, Bible study sa ating pong mga kapatid sa body of Christ. Dahil medyo nung pandemya, parang napigil po tayo. Kami po, ang BS namin din dito sa
sa ELJ dorm dati bago mag-pandemic, ang dami pong attendees. And glory to God po at sa kapahintunan po ng ating gobernador, Governor Oy Matias Umali, ay muli pong mababalik Yes. ang gawain po ng ministry po sa ELJ Memorial College. Yes. And glory to God po at yung sigla talaga. Kaya po sabayan din po natin sa ating pong mga nasa Panginoon na nanghihina at nakakalimot na kilalanin pa si Kristo, nakakalimot na magbasa Yes, ng ma'am. mga salita niya. It's about time na magising na po tayo ulit. Bumalik na tayo sa dati nating sigla. Tapos na po yung pandemic at panghawakan po natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Sinasabi niyo, ang hirap ng buhay, hindi kami makaganyan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Huwag po Yes. nating kakalimutan ang mga salita po ng Panginoon. Opo. At yun po yung panghawakan natin sa sitwasyong ito. Pastor, meron pa po? Yes po. Ang bilis po ng oras. Opo. Alas 5 na po pala. Sige po, Opo. 30 minutes pa po. Okay, nakita natin yung salitang pagkakilala sa Opo. ating Panginoon, di ba? Amen. At binanggit po doon sa talatang 9 naman, ay sinabi ro doon ay ito. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. So ano ba yung ibig sabihin ni Paul dito? Kanina nakita natin na ang kanyang pagiging matuwid ay sinusukat niya at hinuhugot niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Opo. Tandaan natin yung kanyang katayuan sa lipunan, Opo. pangalawa yung kanyang katayuan sa kanyang pagiging reliyon. Pero dito ngayon, ang sinasabi niya ngayon, ang pagiging matuwid ng isang tao, kasabay ng pagkakilala niya sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang salitang matuwid po dito sa English ay righteousness, o pagiging righteous. Mhm. Ang tao, hanggat hindi ho siya naliligtas, wala ho siyang katwiran sa harapan ng Diyos. Kahit gaano pa po siya kabait, kahit nagkakawang gawa siya, Opo. kahit na religyoso siya, kung wala siyang personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. At si Jesus ay hindi niya talaga Hindi buhay sa kanya. hindi buhay. 100% na pinagtiwalaan na Mhm. tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Mhm. Wala po yung katwiran ng Diyos sa Totoo. kanya. Sayang po Yes, sayang ang po. mga araw na dumadaan. Opo, totoo po yun. Ang pinapakita ni Paul dito ngayon, kung dati ito ang aking pagtingin kung bakit ako matuwid sa Diyos, ngayon, alayon. Inari kong kalugihan. Amen. Pinalitan po ngayon ni Paul ito ng kanyang pananalita na ang kanyang pagiging matuwid ngayon ay hindi batay sa kautusan, kundi batay kay Kristo na kanyang Amen. pinapanampalatayanan. Amen. So ang Amen. salitang righteousness, ang pagiging matuwid, ay hindi ho mismong yung pananampalataya ni Saulo o ni Pablo, kundi yung laman ng kanyang pinapanampalatayanan. Amen. Magkaiba po yun eh. Kaya nga yung faith itself cannot be saved eh. Kundi yung nagsasave sa atin ay yung laman ng pananampalataya Amen. natin kung sino siya. At yun ay walang iba kundi si Si Kristo. Jesus Christ. Alam nyo, Amen. isa sa pinaka maganda na mabalikan natin ay ang sinabi rin ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 21. Ang sabi ron sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. So, ang isang tao, para siya ay maging banal sa paningin at sa harapan ng ating Panginoong Diyos, meron siyang dapat unang matanggap. Ano po yon? Malaman niya, maunawaan niya, na si Kristo na walang kasalanan ay ibinilang na makasalanan Amen. upang ang isang taong makasalanan ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Amen. Kaya mapakaganda po na no sinabi ni Pablo ngayon na ang pagiging matuwid ko ngayon ay batay kay Kristo na aking pinapanampalatayanan. Maliwanag po 'yon na yung kamatayan ni Kristo sa krus, alam ni Pablo, at yun yung sinasabi niya kahit sa 2 Corinthians 5:21, na dinala ni Jesus ang ating sala sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung po yun inako po niya yung sa krus Kumbaga sa yung sala natin, dapat tayo mapaparusahan sa impyerno Amen. pag namatay tayo. Pero ang ginawa ni Jesus para hindi natin maranasan yon, siya ang umako nito sa krus. Kaya mala-impyerno ang kanyang karanasan sa cross. 'Di ba? Nasumigaw siya, ama ko, bakit mo Sa unang subo hanggang huli,
feel na love kami. Love talaga. Ako pinabayaan dahil alam niya na ang puot ng Diyos na dapat sa ating darating kapag namatay tayo, papupunta tayo sa apoy ng impyerno, si Jesus ang umako po nun. Nakadagan lahat kay Jesus Nakadagan kay po. Jesus. Opo, opo. Kaya po, yung lahat ng sala ng tao na maliligtas, sasampalataya kay Jesus, inimpute, isinalin po kay Jesus nung namatay siya sa cross. Pero nung nabuhay si Kristo sa cross, Hallelujah. nung nabuhay po si Kristo sa cross, pinapakita ho nun, yung kanyang katwiran naman, ibinigay naman niya sa atin. Amen. Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Kaya kapag tinitingnan si Pablo ng Panginoong Diyos, ang tinitingnan ng Diyos sa Kanya ay hindi ang kanyang sariling katwiran, kundi si Kristo na matuwid na nasa kanyang kabuuan ng pagkatao niya dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sinasabi ngayon ni Pablo rito, ang pagiging matuwid ko ngayon ay na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Maliwanag po na ang pagiging matuwid natin ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Amen. Kaya, alam nyo ho, mapakaganda kahit ho, dapat nating maintindihan. Si Jesus Christ, kumbaga sa He is our garment of righteousness. Yes. Dinamitan tayo ng katwiran ni Kristo. Kaya pag tinitingnan tayo ng Diyos, ngayon, anak niya tayo, banal tayo sa kanyang harapan dahil po kay Kristo. Kaya ang salvation po natin, sabi ni Paul, nakabatay kay Kristo at hindi sa good works ng tao bago siya Amen. maligtas. Amen. So, klarado po ngayon na ang salitang matuwid na binabanggit ngayon dito ni Apostol Pablo ay ito. Iba na ngayon ang kanyang posisyon. Kung dati, ang tingin ko sa sarili ko, para katuan ako ng Diyos, para maligtas ako, kailangan kong gumawa ng ganito, gumawa Yes, ng ganito, opo. maglitanya ng ganito. Opo. Sabi ni Paul, hindi yon. Isa lang pala, si Kristo na namatay sa cross. Amen. Para bayaran niya ang aking kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya ko completely sa complete works ni Jesus Christ. Amen. Amen. Tinitingnan ako ngayon ng Diyos na matuwid. At tayo'y naging matuwid, kasabay nito ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Amen. So yun yung pinapakita ni Paul ngayon dito. So kasama pala sa knowing Christ sa buhay natin ay hindi lang basta tayo may natanggap na salita ng Diyos, kundi dapat maintindihan natin na yung basis ng righteousness natin ngayon ay hindi na sa ating mga gawa, kundi Amen. dahil kay Kristo na siyang gumawa at nagbayad ng ating kasalanan. So sa that no cross. one can boast. Yes. Sabi nga po. Tama po. Ephesians 2:8 and 9. Walang pwedeng magmayabang, di ho ba? Amen. Amen. So pinapakita ho ngayon ito sa atin. Kaya maliwanag na Nanliliit ako, no? Pag nababalikan ko yung ginawa ni Jesus sa cross, talagang yes, salamat sa Panginoong Jesus. Ano po, Opo, opo. talagang hindi mo maiwasang hindi maluha ah. sa lahat ng mga pinagdaanan po niya. Mhm. Kaya lagi po nating sariwain para hindi tayo mawala sa Panginoon yung lahat ng ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Yes po. Hindi lang tuwing Holy Week Yes. po, kundi Yes, every day. Yes, Lagi oo. nating aalalahanin kung ano yung ginawa ni Jesus para maging ganito tayo ngayon. Apo. Maging righteous tayo sa harap ng Diyos. Hallelujah. Tama po 'yon. So, Hindi sa mabubuting gawa o kung Mm. ano pa man na ginawa po natin, kundi dahil sa ginawang pagkasakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Praise God. kaya ho, tama po 'yun na sinasabi nyo kanina na dapat kay Kristo tayo nakatingin, si Kristo ang sentro ng buhay natin. Ayan din ho ang sinabi ng author o ng Word of God sa Hebrew chapter 12 verse 2. Okay. Look your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Kailangan, naka-fix lang talaga Yes, po, kay naka-fix po. Jesus. Opo. Sabi niya, hindi kinahiya ni Kristo na mamatay sa cross. Amen. Alang-alang sa atin. Amen. So, ibig sabihin, kapag tayo, ngayon, nandito tayo sa lupa at mahaba pa ang takbuhin ng bawat isa sa atin na nandito. Hanggat nandito tayo sa lupa, we have a struggle yes. against Opo. the enemy, against the worldly pleasure, and even our flesh, di ba? Amen. Yun naman natin. Amen. Bilang tao po. Bilang tao. Na naririto pa sa mundo. Yes, kaya nga sabi ng Bible, naglalaban ang laman at ang spirito. Mhm. But we are more than conquerors. Amen. Why? Because of what Jesus has done for us. Amen. Kaya nga, kung ang ating mata, spiritual na mata natin, ay tinitingin natin sa pananampalatayang natapos ni Kristo Yes. na nagbigay sa atin ng kaligtasan at nagpapasakdal dito, meron man tayong daanan sa ating mga buhay, hindi tayo mag-give up. Amen. Why? Amen. Naibigay nga ng Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo, di ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay? At ang Amen. sabi ng Amen. Romans 8,
we are more than conqueror through Jesus Christ who loved Amen. us. Amen. So, kaya- at lagi nating i-claim yan. Yes, At opo. pangatawanan natin, Yes, isabuhay natin. Amen. We are more than conquerors and we are victorious in Opo. Jesus' name. Yes. Hallelujah. So, kumbaga sa mahalaga para kay Paul na knowing Christ, ngayon, dapat ang ating paningin sa ating sarili, si Kristo na nasa akin, siya ang katwiran ko sa harapan ng Diyos. Amen. Tama po ba? Amen. Opo, And of course, opo. alam natin, after na maranasan natin ang pagpapawalang sala at tinuring tayong matuwid ng ating Panginoong Diyos, nagpapatuloy po tayo sa kabanalan, yung sanctification. Amen. After we are declared righteous, ang titingnan ngayon sa buhay natin ay ang sanctification, at ang sanctification po ay nangangahulugan lang na patuloy tayong pinagpapatagumpay ng ating Amen. Panginoong Diyos Amen. sa lahat ng kahinaan o anumang bagay ng mundong ito, na lalo pa tayong nalalapit sa ating Panginoong Diyos at nakakapamuhay ng may kabanalan. Amen. At ang means ng Panginoong Diyos dyan ay wala pong iba kundi ang Biblia. Ang Biblia. Amen po. The more na Amen. nag-aaral tayo ng Biblia, the more na nagtatagumpay tayo sa kasalanan, sa Amen. pagsubok, sa problema, sa anumang mga dinadaanan natin sa buhay. Amen. Dahil doon tayo nagtitiwala at ang mensahe ng banal na Espiritu sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. So, kailangan po nating maintindihan yun. Okay? At ang kayamanan natin, ito ay Yes. Biblia yan. Yes po, Andito ang mga salita po ng Diyos, andito po lahat. Kaya nga po, ano pang sabi, keep this book of the law always on your lips. Mhm. Meditate on it day and night so Yes. that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yes. Yes. Tama. Hallelujah. Sa buhay pong ito. Kaya po, wag po tayong manghinayang. Ano po, na bumili po ng Biblia. Yes, Narito tama, po tama. lahat. Opo, Opo. Ang karunungan na kailangan po natin. Ano Mhm. po, ang mga bagay po na kailangan natin o dapat natin gawin, mga paalala sa atin. Ang init! Juice muna kayo! Indulge in the real fruit goodness of Del Monte juices. Goodness in? Cheesy out! Given to goodness with Del Monte Juices. And ito yung ating, kung tawagin ng pastora po namin ay spiritual map. Yes, yes. Ano po, at ito po Nako po, yung ano po natin, gabay po natin para hindi tayo maligaw. Amen. At para higit po nating makilala ang Panginoong Jesus, kung gaano po siya kadakila, kung gaano po siya kabuti. Kinukwento ko nga po kay Pastor kanina nung nagde-devotion ako, habang pinag-aaralan ko po yung mga ginawa ni Jesus, lalo ko siyang minamahal at lalo kong gusto siyang gayahin. Ano po, dahil talagang yung kanyang compassion sa mga tao, yung grace niya, yung pagpapatawad niya, napakabuti po ng Panginoong Jesus at napakasarap pong pag-aralan yung kanyang buhay, yung mga ginawa po niya, na ito rin po ang ia-apply natin kung papaano po natin tratuhin ang ating kapwa. Si Jesus ay punong-puno ng pag-ibig sa kanyang puso. Pastor, ano po, Yes, talagang amen. hindi siya nagja-judge ng tao, hindi po siya nagko-condemn, pagpapatawad, yung grace niya, yung compassion nga po, napakadami po at kulang po yung ating panahon para ilarawan po natin ang kabutihan ng ating pong Panginoong Jesus at itutuloy po natin ito sa Victorious Souls for Jesus. Kaya po patuloy po kayong sumubaybay, every Sunday po yon, Apo. alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid po natin, mga kasama po natin sa Body of Christ na patuloy pong nagpapaabot po ng kanilang suporta na maipakilala po natin ang Panginoong Jesus sa bawat sulok ng mundo. At si Pastor Fernan, isa na po sa mga unang laging sumusuporta Yes, po sa mga programa po na para po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Fernan. Napakabilis po ng oras, pero bago po kayo mag-message at magdagdag, Pastor, magbabati lang po Yes ako po, ng opo. konti. Break lang po kayo ng Break po, konti. opo. Mapagpalang hapon po kay Bishop Evigan Manzano na nanonood po ngayon. Good afternoon po Ate Menchi Matias at sa lahat po ng staff ng Mabuting Usapan. Maraming salamat si Pastor, si Bishop Vigan po ay lagi ring nakasuporta po sa ating mga programa, maging sa Victorious Souls for Jesus. Salamat po sa inyo, Bishop Vigan. At ganun din po, si Pastora Daisy Bustamante, nanonood na po sa atin. Good afternoon po Ate Menchi. Good afternoon po sa inyo dyan. Pastora Daisy, at binabati rin po namin kayo dyan. At God bless Pastor. Akala ko I love you, Pastor. Thank you very much po, Pastora Daisy. At
Si Sir Paz Mabalot, ang ating pong kapatid sa ministry. Mapagpalang hapon po si Sir Paz, Kuya Bong at sa inyo pong buong pamilya. Si Sir Victoria Bulao Dalisay watching here. Siya po ay nasa Batangas ngayon. At nanonood po si Sir Victoria at sa kanya pong buong pamilya. At nanonood din po si Brother Reggie Soliman watching from Palayan po. Pastor. Kilala niyo po ito, Pastor? Yes po, member po ng church. Opo. Reggie Si Brother Lalaki Reggie. po. Brother po, tama Brother po. Reggie, Brother Reggie Soliman. May Yes babae po. po kasi Reggie eh. Oo. Thank you very much po sa inyo, Brother Hello, Brad. Reggie Soliman. Mm. At Pastora Feli Bustamante Nagayo, isa pang lagi po nakasuporta po sa atin. Actually, buong pamilya po ni Pastor Fernando po Yes. yung pamilya Bustamante po ay talaga nakasuporta po sa mga gawain ng Panginoon. Salamat po. Pastora Feli Bustamante Nagayo at sa inyo pong buong pamilya. God bless Brother Pastor Fernando Bustamante. Full support po talaga inyong sister. Praise the Lord. Pastor Erwin Ebenga, mapagpalang hapon po, Pastor. No? Siya yung kasama po natin Yes, last time. Thank you very much po muli. Pastor Erwin Ebenga, good afternoon po ate. Good afternoon din po sa inyo, Pastor. At sa ating pong mga kapatid sa inyong ministry at sa inyo pong buong pamilya. Menshi, watching and praying here po. Ate Menchi, kasunod po pala. Good afternoon po, Ate Menchi, watching and praying here po. Maraming salamat po, Pastor Erwin Ebenga. Salamat po sa mga panalangin ninyo po at ng mga kapatid po natin sa Body of Christ. Kuya Daniel Manabat, magandang hapon po, Ate Menchi. Magandang hapon din po sa inyo, Kuya Daniel. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Pastor Fernan, Yes. kita nyo naman, 15 minutes na lang po 15 pala. minutes na, Baka meron po kayong mga gusto pang banggitin at mensahin nyo na rin po bago sa inyong pagpapatanggap sa mga nais pong tumanggap kay Jesus Yes po. ng oras mo ito. So yung dadagdag ko na lang po yung salitang maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. So pinapakita rito na si Kristo nabuhay siya. Pinapakita rito na na-overcome ni Jesus ang lahat ng kasalanan, Amen. 'di ba? Amen. Karamdaman, lahat po na-overcome ng ating Panginoon. Pinapakita rin dito na ang Apostol Pablo ay namumuhay siya under the power of Jesus Christ sa kanyang buhay. Amen. Alam Amen. niya na ang Panginoon na nasa kanya ay Panginoong makapangyarihan, kaya gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, pinapakita rito na ang Diyos na pinakilala ng banal na kasulatan ay ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Na nasa ilalim niya ang lahat ng bagay, nasa ilalim niya ang nasa kalangitan. Everything nasa ilalim ng lupa, nasa lupa at nasa langit, nasa authority ng ating Panginoong Diyos. Amen. So kung Amen. kaya maliwanag para kay Apostol Pablo na ang isang totoong mananampalataya, disciple, Nanalo ka raw sa promo? Baka manakaw pera ko pag binigay ko MPIN at OTP ko. Fishing scam yan! Huwag i-share ang GCash, MPIN at OTP mo para G-Safe tayo. mananampalataya, Kristiyano o na born again, dapat maintindihan niya na meron siyang power. Yes. Meron siyang Amen. power Amen. in a sense dahil si Kristo ay nasa kanya. Amen. Kaya Amen. maliwanag po na ang isang Kristiyano na kapag kilala niya kung sino si Kristo sa kanyang buhay, meron siyang power. Power to overcome temptation, power to overcome trials, Amen. power to overcome itong mga Sickness. mga Yes, bagay na ito. opo. Why? Kasi nga, ang Diyos na meron ka ay Diyos na makapang Amen. Amen. So yun po yung pinapakita Praise the rito Lord. ng Hallelujah. ating Apostol Pablo. And of course, yung last po rito, makihati sa kanyang manghirap. Ayun. Hindi lang sa Fellowship. puro Yes, fellowship. sarap. Opo. Fellowship in His suffering. Amen. So, pinapakita rito na kahit na tayo ay anak ng Panginoong Diyos, marami na tayong salita ng Diyos na natutunan, Amen. darating at darating ang time na may mga trials, Amen. may mga persecution na Amen. daraanan ng Amen. Kristiyano. At ito yung nangyari kay Paul. Opo. Pero sa kabila nun, alam niya na itong mga suffering na ito ay magdadala ng lubusan pa na pagtitiwala sa Diyos dahil kapag mayroong suffering ang isang Kristiyano,
lalo siyang nagtitiwala sa ating Amen, Panginoong Diyos. Di po ba, amen. pagka may sakit siya, mas Amen. ala ng sa Panginoon siya makikipag-fellowship. Totoo po. Mananalangin siya, magtitiwala siya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon ng matinding pagsubok, persecution, siya lang talaga Yes, Wala naman wala tayong na pong ibang iba. kakapitan. Hindi Yes, naman natin pwedeng kapitan yung kapitbahay po Amen. natin. Amen Ano po, po? amen po. Ang Panginoong Amen. Jesus lang po. Okay. And Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Ano po, hindi po siya nagbabago. Ang Jesus na nababasa po natin na makapangyarihan, mabuti, nagpapagaling ng mga sakit at kung ano-ano pa, Jesus na hindi natin kayang sukatin ng kanyang kapangyarihan. Ano po, siya pa rin yung Jesus po natin ngayon. Sa makabagong panahon, hindi po siya nagbabago. Yes. Kaya kung may mga karamdaman po kayo, huwag niyong sabihin na noon lang nagpapagaling si Jesus Siya pa rin po yung Jesus na nagpapagaling ng lahat. Ano po, take note, lahat ng uri ng karamdaman. Yes. Praise the Lord. At ako po'y medyo magpapaawat na. 5:90 na po, Pastor. Ano po? Opo. At sa mga nais pong makilala pa ang Panginoong Jesus, sa mga nais na ring magsuko ng buhay po sa Kanya, at maranasan kung ano po yung mga nararanasan, nais nyo rin maranasan kung ano yung mga nararanasan namin na sumasampalataya at kumikilala kay Jesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Magsisimula po ito syempre sa ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At pangungunahan po tayo ni Pastor Fernan sa isang maikling panalangin. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita niyo na aming narinig, natanggap at naipaliwanag. Wala pong iba na maaaring magbigay sa amin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at magbago ng aming buhay tungo sa pananampalataya sa aming Panginoong, sa Panginoong Hesukristo lamang, Panginoong Diyos. Kaya Panginoon, ang prayer ko po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, kayo ang nakakaalam ng kanilang mga buhay para doon po sa mga tao na pinadpad ninyo upang manood at makinig ng mga salita niyo pong ito. Hindi po ito aksidente. Pinlano niyo po ito upang nang sa ganon ay sukatin nila ang kanilang mga sarili ngayon sa pamantayan ng salita ng Diyos na aming pong pinag-aralan, narinig at natanggap. At kung sila man po, Panginoong Diyos, ay wala pang relasyon sa inyo, hinihiling ko po na patuloy kayong kumilos sa kanilang mga buhay. One day at a time, Panginoon, nawa po ay i-convict nyo ang kanilang kalooban at kanilang kaisipan na tumalima na si Jesus ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya Panginoong Diyos, ganun din po sa lahat ng may mga karamdaman. Naniniwala kami na you are great physician and great healer, Panginoon. We are praying right now na nawa po ang inyong healing grace ay patuloy po na gumawa po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa hapong ito at salamat din po sa mga nakasama namin sa programang ito na kung saan kayo ang itinataas, kung saan ang salita nyo ang ipinapamahagi at ipinapangaral upang nang sa ganon ay mas marami pang tao ang makarinig at makakilala ng lubusang kung sino si Jesus para sa kanilang mga buhay. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa inyo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you very much po. Welcome po. Pastor Fernan, and thank you very much po sa ating Panginoong Jesus sa patuloy po na paggabay po niya sa atin. Tunay na apart from Him, we can do nothing po. At maraming salamat, Jesus Christ, our Lord and Savior, sa Kanya pong banal na Espiritu na gumagabay po sa programang ito at sa Victorious Souls for Jesus at sa lahat po ng mga programa na patungkol po sa ating Panginoon. Congratulations sa mga nag-decide po na tanggapin na si Jesus sa kanilang mga buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Napakasaya po ng buhay na kasama ang Panginoong Jesus. Ano po, Pastor Fernan? Tunay po na may kapayapaan, may kagalakan, at tinutugon po niya yung ating mga panalangin at yung po mga pangangailangan natin sa araw-araw. Tunay na sapat po ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Tama po yung laging sinasabi ni Pastor, ni Bishop Vigan, sapat ang biyaya ng Diyos sa